Imagine. Bismillah. Galing kaming merkado. Bumili ng mangot-ngutim. This is my favorite candy. O, diba? Bili-bili ako ng candy. Favorite ko to ngayon kasi maasim. Galing ako ng ng hospital kasi laboratory ulit. Another tusok-tusok. Duman ulit kami dito sa Mapuno kasi mahangin. Ayan, pahinga-pahinga 1 minute bago ulit maglakad. Sarap nito, promise. Tooth? May tooth daw dito na fruits. Mahal kay kalibalik, shuf. Ay, iland. What is this? Wow. This mungkin eat? Ano mungkin eat now? Kakita ng prutas. Mahal, this is your bra. May bra. Ano ito? Ay! Ang sarap ng hangin. Ang sakit ng turok sa akin. Dalawang yung test sa akin. Parang hepatitis C? Ay, hindi ko alam. Tapos yung isa-isa thyroid. May hepatitis C ba? Parang nakita ko sa papel hepatitis C. Tapos thyroid. Hindi pa kami nagbe-breakfast. Kami kanina. Nag-coffee kami kanina at saka biscuit. Pero hindi pa kami yung actual na nagbe-breakfast. Bumili din ako ng ng aking noodles. Kasi para madali ang pagluluto pag nagutom. Malin to, super crazy. Sabi ko, videohan ako. Ayaw. Ay, ko videohan lang ako ng konti. Ayaw. Ang harap. Ang asim. Lunch for today, guys. Ayan, nagluto ako ng style afritada na chicken. And then ito yung aming rice. Rice with sha'areya. Ayan, luto na to. So, niluluto ko lang itong chicken. As usual, madumi ang kalan. Ayan. Guys, ganitong bus yung nag-i-stop dito sa amin. Ayan. Kung makikita nyo yung may shed na yan, bus stop yan. Dito lang to actually sa sa harap talaga mismo ng restaurant na pinagtatrabahuhan namin. So, ganyang color ng bus yung umiikot dito sa lugar na to, Presidente Prudente or Presidency Prudente. So, ayan. Iba-iba yung actually route ng bus na yan, pero same lang ng style and color yung dumadaan dito. So, hindi ko pa na-experience mag-bus dito sa new place, pero parang pagkakaalam ko is mura lang din ang sakay sa bus. Pero wala pa kasi kaming time maggala ni Mister, kaya hindi pa namin na-experience sumakay sa ganyang bus. Good morning, guys! Nagkukusot-kusot ulit ako. Ayan. Andito pa rin kami sa restaurant. Hindi pa kami nakakalipat. Siguro maximum 1 week bago kami makalipat. And until now, wala pa kaming nakahanap na malilipatan. Well, nagtitingin-tingin naman kami ng malilipatang bahay, guys. Kaya lang, medyo mahal yung mga nakikita namin na malapit lang dito. Eh, ang gusto kasi namin is yung walking distance lang sa work. Kasi wala rin naman kaming car. And mahihirapan ako kapag malayo. Kasi lumalaki na yung tiyan natin. And pipilitin ko mag-work hanggat
kaya ko. Siguro hanggang mga 8 months, inshallah makayanan ko. Kasi hindi naman ganun mabigat yung work ko dito. Napastop nga lang kasi, lilipat nga kami sa mall. And marami dito guys na dito sa place namin na mga upahang bahay. Kaya lang, wala pa nga akong masyadong makita na medyo mura, tapos walking distance lang. Okay lang kung medyo maliit, kagaya dun sa pinirhan namin dun sa Brass, maliit lang siya. Basta malapit. Meron naman kami nakikitang mura, kaya lang nga, sobrang layo, mga more than half an hour na walking. So, hindi ko yun kaya. Half an hour walking, papunta at pabalik ng work. Tapos mag-work pa. So, hindi ko kaya. Sabi ko sa asawa ko, maghanap kami ng medyo mura-mura na malapit. Okay lang na maliit. So, yun. Si asawa pala ay nagpunta ng merkado para bumili ulit ng mut-muti namin dito. Kasi ang work niya ngayon, today is Sunday. Sa gabi pa, 5 to 11 pa. Walang work ng morning every Sunday dito. So, pag nalipat kami sa mall, magkakaroon na kami ng full day na day off. Siguro Monday or Sunday. Depende. Mas maganda yun. Yung full day na day off para meron talaga na pahinga. Lalo't stay out kami. Laba-laba lang ako. Ayan. So, right now, guys, I am currently 15 weeks pregnant. Ayan. And until now, medyo nahihirapan pa rin ako bumangon sa umaga. Yun lang yung weakness ko is yung morning sickness. Talagang gusto ko lagi nasa kama. And then, palagi ako nagdudual-dual. Pero hindi naman ako nagsusuka. Sa pagkain naman, hindi naman ako masyadong nagkikrave sa pagkain. Pero yun lang. Hindi rin ako masyadong maganang kumain. Minsan-minsan lang. Every time na makakaramdam ako ng gutom, pinipilit ko na kumain. Ayun. So, wala pa akong schedule ng next ultrasound. Siguro, sa next ultrasound, makikita na ang gender ni baby. And ang appointment ko naman sa aking OB is after 2 weeks. Ayan. Meron pa akong isang vaccine na gagawin. So, parang after 3 weeks naman yung schedule ko doon. Ayan. So, laba-laba muna ako. Makulimlim ang panahon. Ayan. Kahapon actually, malakas yung ulan dito. And today, naka-jacket ako kasi medyo malamig yung panahon. So, parang uulan na naman. Ayan. Nag-e-edit pala ako ng aking application para dun sa aking protocol ID. Meron silang ibinigay sa akin. Nagpunta kami kahapon ng Police Federal dito. Kagandahan lang, malapit kami sa Police Federal dito sa new place. Hindi kagaya dun sa datihan namin tinitirhan na kailangan pa namin sumakay ng metro. Malayo siya. So dito parang 3 minutes away lang kami doon sa Police Federal. So nagpunta nga kami para mag-inquire kung paano, baka kasi yung protocol ID ko is ready na doon. Eh nagbago nga kami ng place. So kung paano yung magiging procedure. And 4 months na ako dito. So, nagbigay sila sa akin ng instruction na kailangan pumunta ako sa website nila para i-edit yung old place ko dito sa bago naming address. So, parang babaguhin nila yun sa system and then through application online, may ibibigay sila sa akin na pinaka-barcode
And then, nagbigay din sila sa akin ng telephone number na tatawagan after kung makomplete itong pag-edit ko sa application ko nga, na tatawagan tong number na to para ibigay yung barcode, and yun, parang ang mangyayari yata is from there, isisend nila dito yung ID. Tapos dito ko na lang kukunin. So parang yun yung nagigets ko dun sa babae kahapon. And mag-start ako mag-edit. So paper pa lang yung hawak ko. Yung mismo ID nga is ipa-follow up natin. Nagbigay naman sila dito ng step by step. And nakagandahan lang is may option naman dito ng English. Kaya hindi ako mahihirapan. Yun lang. Nag-kinlik ko siya ng English. And then, yung babae pala, ang sinulat niya dito is Portuguese. So, kailangan kong i-translate English to Portuguese. Okay. Matters pala. Matters ang asuntos. Afternoon. Hindi siya mag-translate.